niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong oras, Panginoon, na aming pag-aaral. Maraming salamat po sa patuloy na kalakasan at buhay, Panginoon, na iyong binibigay, na iyong pinagpapala ang bawat isa sa aming Panginoon, ang bawat kapatid sa Touching Lives. Dalangin namin na maka-join po ang lahat at magkaroon ng stable connection at sabay-sabay na matuto, maunawaan ang iyong katakilaan, Panginoon. Salamat po. Kahit paano ay biniyayaan mo ako ng kalakasan, Panginoon, sa gabing ito. At samahan niyo po ako na ito ay naipahayag ng maayos ang iyong salita at ito'y maunawaan at makapagbigay sa iyo ng kapurihan, Panginoon. Naway ikaw ang patuloy naming maitaas, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, so wala pa rin umalabas na pangalan, di pa rin nag-a-appear. So, tuloy po tayo, no? Ang Kabanata 60 nga po ay naglalaman ng mga propesiya, no? At ito po ay naghahayag hinggil sa maluwalhating panunumbalik ng mga Israelita sa Jerusalem. At ang pagdating ng liwanag ng Diyos na ito po ay makikita, no, ng maraming bansa, maraming tao, no. Ito ay isang simbolo po ng pag-asa at pagbabago. At ganoon din siyempre yung mayroong pagtitipon, no, ng mga bansa sa kalulatian ng Israel. At ito ay nagpapahayag sa atin ng tunay na kadakilaan ng Diyos at ang kanyang walang katapusang katapatan, no, sa kanyang bayan. So nung Monday, discuss nga po ni Pastor Dom yung introduction at doon pala ang dami na nating natutunan, no? At yan, magandang gabi po, Brother Edgar. Yan, si Brother Edgar lang lumabas yung pangalan. But anyway, magandang gabi po sa lahat na nakasama ko ngayon. At ito nga po ay nagpapatuloy sa ating nagpapatuloy ng pagpapala ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan. At na-discuss din ni Pastor Dom yung verse 1 and verse 2 na tumutukoy nga sa bumangon ka, no? Parang ito yung isang matagal na natulog na bayan, no? Although alam naman natin na sila ay nabihag po, no, ng mahabang panahon. Subalit, kung titingnan nating maigi at hingin natin sa Panginoon yung karunungan, no, madalas ang naiisip agad natin yung negative. Yung negative na sila ay, ang Juda ay natingga, no, natiwangwang, at nawala yung malusog o mabunga na bayan. Pero yung palang tagal ng kanilang pagkawala doon sa kanilang bayan at ibabalik sila ni Yahweh, ay ito po ay may maganda palang resulta, no? Bakit? Kasi nga sa usaping agrikultura, once na ang lupa ay walang kapahinga, no? Walang pahinga, lagi nagagamit, ay talaga nabubugbog, no? Ibig sabihin, even our body, no? Kahit po ang katawan natin, kapag tuloy-tuloy tayo sa trabaho at wala tayong pahinga, walang walang ma-accumulate or walang kalakasang yung tulad ng pagtulog, no? So, ang lupain ng Juda sa Jerusalem ay ito yung lupa na natenga nga po at dadating, no, sa propesya ito na ito ay pagpapalain ng Panginoon. So, yun. Sa verse 1, so tinalakay dito na bumangon ka, Jerusalem, at sumikat tulad ng araw, liliwanagan ka ng kalulatian ni Yahweh. So, isa pong actually ito ay gising, di ba? Para sa atin sa panahon niya. Gising, bumangon ka, at ito yung pagpapala na ibibigay ko sa iyo, no? According to the Lord. At ito po yung isang pagtupad sa pangako ng Diyos na mula sa
mula sa ano no, mula sa pagkakabihag ay hindi pala nawala yung gabay at proteksyon ng Panginoon sa kanila. So, sa ganun din sa ating panahon ngayon, no? At ang dami ko nga pong ano dito natutunan na grabe po ang Panginoon, isang hindi mo maitatago yung kagalakan na patuloy niya tayong minamahal, no? So again, ito nga po ay natiwangwang, pero ngayon ay may panibagong pasimula, no? May restoration, at nandun po yung layunin, no? Na maghatid at ipakita ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan siyempre ng kanyang bayan. So tinatawag nga sila nito mula sa isang postura ng kawalan. So natalakay natin, no? From darkness, nandun na ngayon sila sa brightness, o yung bright side, no? Yan. So, ang bumangon nga po na word is ito yung pag-angat mula sa pagkakaupo sa alabok. Mga natalakay natin sa nakaraang nakaraang kabanata na sila ay upo nga sa alabok, no? Ibig sabihin, ito nga po ay may pagdadalamhati at yung kahinaan. So again, ganoon din sa spiritual na panghihina, pero ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. Again, ang talatang bumangon sa Jerusalem ay sumikat tulad ng araw ay nagtutulak sa sayo na ipakita ang nangyari sa kanya, ang ginawa sa kanya ng Diyos. Yun yung ano no, yun yung magiging patotoo, yun na sa atin, sa panahon na natin bilang mananampalataya, tayo ay mayroong mga testimony, no? At minsan kahit hindi tayo mag-testify, talaga pag nandun po yung biyaya ng Panginoon, nandun yung yung pagpapala niya, nakikita po sa kanyang mga anak, no? Sa mga mananampalataya. So ito po ay nagbibigay sa atin ng isang pahayag na mula sa bihag mula sa kadiliman ay dadalhin ng Panginoon ang kanyang bayan sa liwanag. At ito nga yung maging mistulang titingnan ng mga tao, no? Yan, titingnan ng mga tao ng mga bansa na may hikayat sila. So, yan, mas discuss pa natin. Magandang gabi po, Pastor Danding. Yan, salamat po sa inyo pag-join. Ang verse 2 naman ay sinabi dito na mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagin ni Yahweh at mapupuspos ng kanyang kalulatian. Grabe po, no? Imagine mo. Ikaw lang yung maliwanag. Ikaw lang yung may dala ng ilaw. At lahat ng nasa paligid mo, lahat ng nasa lugar ay madilim. So parang isang lighthouse na siya lang yung nakikita ng karamihan na may liwanag. So ito po ay isang propesiya nga po, no, na sa panahon ni Propeta Isaiah, na tungkol po ito sa kalulatian ng Jerusalem, sa hinaharap at ang panunumbalik ng mga tao sa Israel. Ang propeta ay nagsasalita sa mga Israelita na nabubuhay sa pagkatapon at sa ilalim ng pang-aapi. So ito po ay tulad ng tulad ng isang tunnel na madilim, pero sa dulo nandun po yung liwanag. So ito ay pwedeng tumutukoy din nga po sa pagdating ng Panginoong Hesus na magdadala ng liwanag at pag-asa sa lahat, siyempre, at ng kaligtasan. Yeah. So magpapaalala ang dalawang talatang ito na ng katapatan ng Panginoon, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig at ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayan. Gaya ng mga nakalipas nating pag-aaral, no, ay nakita natin na ang Diyos ang tanging pagmumulan ng pag-asa at ng kaliwanagan. So tayo ay bumagsak sa kasalanan, tayo ay naligaw dahil sa katigasan ng ulo, pero yun nga, no, hinahayaan tayo minsan ng Diyos na maranasan natin yung mga paghihirap at mga kabigatan sa buhay upang sa pamagitan ng karanasang ito, malaman at maunawaan natin, no? Nandun yung realization, ang ating mga nagiging pagkakamali.
So, nandun po yung ano, no? Nandun pa rin yung bright side, no? Nandun pa rin yung nais o layunin ng Panginoon na matuto ang kanyang mga anak, ang mga tao. Madalas tayo nagpi-feedback agad tayo base sa lente or sa ating kaunawaan, no? Minsan, pag negative yung sitwasyon, negative din yung ating feedback, yung ating reaction. But kung hingi natin sa Panginoon yung wisdom, no? Yung karunungan, Lord, ano yung nais mo makita ko? Ano yung nais mo matutunan ko? So, sana ganun po tayo, no? Ganun tayo mag-isip, ganun tayo magtiwala sa Panginoon na mas nakikita natin yung nais niyang ipakita o ituro sa atin, sa buhay natin. Yan, magandang gabi sa akin Tito Joclip Nohara. Yan, magandang gabi po, Tito. Maraming salamat at kayo napadaan sa aming pag-aaral. Welcome po sa Touching Lives Daily Devotion. Touching Lives Christian Church. Yan. Magandang gabi po dyan sa inyo na Tita Inday. Yan, so ito nga po ay dahilan ng pagkakamali ng mga Israelita ay nabiyag sila. At again, ito nga po yung pangako ng Panginoon. So, sa dulo, no, malalasap natin ang kapayapaan at katiwasayan ng buhay sa ilalim ng pangunguna ng Panginoong Diyos. Nakita natin, no, grabe yung sequence. Actually, cycle eh. Cycle po ang nangyayari, no? Sumuway, tumalikod, gasala, no? Na-realize nila na sila nagkasala at nandun po yung kulang ng isa. Magandang gabi, Pastor Dom, Jewel at Princess, siyempre. Grabe po ang walang katapusang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Kasalanan, na-realize ng tao, pinaunawa ng Diyos, nanumbalik, at nandun po, no, yung restoration. At ito po yung ginawa niya sa kanyang bayan. Yung kanyang pangako na pagpapalain at ibabalik sa kanilang bayan. So, yan. Tayo po ay dadako na sa ating verses ngayon, no? 3 and 4. Although, hinati ko po kasi although halos pares naman ng mensahe. But, sa 1 to 3 nga po, ay ito ay nagpapahig ng utos o pagtawag sa mga Israelita na bumangon at ang liwanag ay sumisikat sa kanila. At dito nga, mababasa natin sa verse 3, no? Sinabi dito, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. At sa verse 4 naman, kung mababasa po natin, ay tumutukoy naman to sa sinasabi ng yan. Ang talata nga po ay nag-uutos na tumingin sa paligid, no? Yung isa is bumangon, tumayo dahil magniningning, no? Dito naman sa talata 4 ay part siya ng tema ng pagmasdan ang mga pangyayari sa paligid. So, bali dito sa verse 3, talakayin po natin, no? So, ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Grabe yung message to. Ang mga bansa na ikaw, itong bansang ang mga Israelita ay coming from the darkness, no? Actually, in our perception, ba't pa kami lalapit dyan, no? Pero hindi. Ba't pa kami pupunta dun sa taong yun is makasalanan nga. Pero again, hindi po ganun yun. Hindi, ang ginawa ng Panginoon, pinagpala niya ang kanyang bayan, nandun yung kanyang pag-restore sa kanila. At ito nga po, no, lalapit ang mga bansa sa iyong liwanag. Ibig sabihin, siya yung magiging pagtawag, no, na lumapit, mag-unite o magsama-sama muli ang mga bansa na nanampalataya sa Panginoon. So, ito ay isang pahayag na tumutukoy nga po sa pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan na
siya ang magiging dahilan o magiging instrument upang lumapit ang mga bansa sa Diyos. Ang brightness o ang maliwanag na ito ay tumutukoy sa ilaw na sumasagisag sa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang talatang ito ay bahagi na matatagpuan sa loob ng isang bahagi ng aklat na madalas tinutukoy bilang aklat ng aliw o Book of Consolation. Ang bahaging ito ay naglalaman ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga tao ng Israel, pati na rin ang isang pangitain ng kaluwalhatian sa hinaharap ng Jerusalem. Nakita natin ang tumutukoy ito sa isang panahon na kung kailan ang mga bansa o mga hintil ay lalapit sa liwanag ng Israel at ang mga hari ay maaakit sa liwanag ng pagsikat nito. So kung titingnan po natin, grabe po yung pangako ng Panginoon. This is the prophecy sa panahon ni Isaiah na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Maalala natin, ito ay naging yung kapanganakan ng Panginoong Hesus na yung bituin, yung naging dahilan. Yung bituin na naging ilaw at bituin din na naging gabay para marating ng mga tao o ng mga yung bumisita kay Kristo na ito yung naging daan o naging liwanag para sa kanilang pagpunta sa Panginoon. So, ang talatang ito ay tumutukoy din sa ideya na ang Israel bilang ang piniling bayan ng Diyos ay magsisilbing tanglaw ng liwanag sa mga nakapalibot na bansa. Ang imaheng ito ay naayon sa iba pang mga sipi ng lumang tipan na naglalarawan at naayon sa iba pang mga naglalarawan sa papel ng Israel bilang liwanag at bansa. At dito nga po nabanggit dito yung Isaiah 42:6 na sinabi dito, "Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ko ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa." At sa 49:6, sinabi sa akin ni Yahweh, "Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa papanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas." So, actually, ang dami natin pwedeng isipin sa bahaging ito, na ang biyaya ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan ay kanyang pagpapalain, kanyang he will bless his ang kanyang pinili, the chosen land, at ito ay makikita ng buong sanlibutan. At ito ay pwede rin tumukoy siyempre sa Panginoong Hesus na siya yung pagbaba niya, yung kapanganakan niya at yung kanyang pagiging nagkataong tao siya dito. Ang mas malalim na antas, ang talata ay maaari hindi maunawaan bilang isang pagpapaunawa. Yun nga po, sa pagdating ng Mesiyas na Panginoong Hesus. So pinaniniwalaan na ang katuparan ng propesiyang ito ay matatagpuan sa katauhan ni Jesucristo na bilang sukdulang katuparan ng layunin ng Israel ay nagdala ng liwanag sa mundo at umaakit sa mga tao mula sa lahat ng bansa patungo sa Kanya. Ang interpretasyong ito ay nagsasalita tungkol sa pangkalahatang kahalagahan ng mensahe ni Propeta Isaiah sa mas malawak na plano at pagtubos ng Diyos para sa lahat ng tao. Diba naalala natin, sinabi ng Panginoon Jesus sa John, I'm the light. At ito ay sumasalamin din, ito yung mangyayari sa bayan ng Panginoon na gagawin niya na magdadala sila ng liwanag sa buong sanlibutan. At ito nga, ito yung mangyayari, lalapit sa kanila yung mga bansa at ganoon din yung mga hari, Ang mga hari ay pwedeng ito ay tumutukoy sa mga pinuno o mga leaders na makikilala at maaakit sa banal na liwanag na nagbumula sa bayan ng Diyos. At ito ay isang sign or
pag-unite, no? O pagsasama-sama. Yan. So, ang bahaging ito ng talata ay isang paglalarawan ng kabutihan ng Panginoon, ng kadakilaan ng kanyang bayan na gagamitin niya upang maging liwanag ay magdadala ng pag-asa sa lahat, sa ibang mga nasyon. Ito ay tulad nating mga mananampalataya sa panahon ngayon na tayo ay namumuhay sa salita ng Panginoon at ang nagiging resulta nito ay ang katingkaran, no? Nabanggit nga rin ni Pastor Dom nung nakaraan na magniningning, no? Yung tipong hindi mo na maano sa sobrang kaningningan at hindi naman po literal na but sa panahon din natin ngayon, once na tayo ay nandun sa pamumuhay sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, nandun po yung aliwalas, no? Hindi nakamangot. Maaliwalas, ang gandang tingnan, no? Kahit, ito nga po yung sinasabing kahit hindi ka mag-share ng gospel, because of the people saw you, na meron kang, wow, ano yun, no? Andun yung pwedeng curiosity, nandun sila sa naaakit sila sa'yo, at doon nila makikita kung gaano ka pinagpapala ng Panginoon. So, sino ba naman ang ayaw, no? So, ito po ay pagtawag or pagdadala ng mensahe sa mga bansa, sa mga hari, upang lumapit at magsama-samang muli upang papurihan ang Panginoon. Nangako ang Panginoon sa kanyang bayan at ito nga po ay ganyan tinupad na siya ay sisikat. Sisikat na para isang araw, liwanag na magdadala ng pag-asa at liwanag na magtatawag o sa pamamagitan ng liwanag itatawagin o lalapit ang mga bansa sa kanya. So ito nga po ay tumutupad sa matagal ng plano ng Diyos na pagpapala sa kanyang bayan. At ganoon din sa panahon natin ngayon na kung sino man ang lalapit sa kanya, no? Syempre nandun po yung pagpapala ng Panginoon. So again, Panginoong Hesus ang binigay ng Panginoon ng Diyos Ama na magdala ng liwanag at ng pag-asa. Kaya ngayon tayo ay namumuhay na may pag-asa sa ating mga puso. Sa pagwakas ng talatang ito ay isang makapangyarihan at nagpapaalaala tungkol sa pangkalahatang kahalagahan ng papel ng Israel sa planong pagtubos ng Diyos. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at panunumbalik na naghahatid ng ideya na ang liwanag ng Diyos ay sisikat sa kanyang piniling bayan. Naaakit sa lahat ng bansa patungo sa kanya. Ang talata ito rin ay hindi lamang isang pangako sa mga tao ng Israel, kundi isang pagpapala ng pagdating nga po ng Mesiyas na magdadala ng liwanag sa mundo at nag-aakit sa lahat ng tao patungo sa kanyang sarili. Nagsisilbi itong paalaala ng pangwakas na plano ng Diyos para sa pagtubos at pagpapanumbalik ng lahat ng tao. Nakaugnay sa nangyaring pagliligtas ni Yahweh sa mga Israelita buhat sa pagkabihag sa Babylonia. At nakita natin, wala pong although na-discuss na po ni Pastor Dom ito, no? Nakita natin na papaano po nakaalis o nakalaya ang kanyang bayan mula sa Babylonia. At yun nga po, no, escorted pa. No? At ito po ay isang pagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon sa pangako niya, no? Sa pangako na hindi na napapako, no? Kundi ito ay matutupad sa panahon na ito. At ito nga po ay nangyari na sa pagdating ng Panginoong Hesus, na siya nagdala ng pag-asa sa lahat. Ang mga tao ay lumapit at nanumbalik sa kanya upang siya ay papurihan. So, tulad nga po nung isang mananampalataya, sa paglabas natin sa simbahan, ano yung nakikita sa atin? Ano yung buhay
o pamumuhay na pwedeng ito yung maging dahilan, no, ng mga ibang tao na hindi man natin kinakausap pero nandun yung paglapit nila, no. Ibig sabihin, ito ay isang paraan din ng pagtawag sa mga taong nais na bumalik sa Panginoon o mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na tayo mga mananampalataya ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa paghatid ng kanyang kadakilaan sa lahat ng pag-asa at ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman pa. Again, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay isang importanteng bahagi, no? Pinaka-importanteng bahagi na nangyari sa panahon sa panahon po ng kaligtasan. So again, ang talatang ito ay isang pagtawag o paglapit ng mga bansa at ng mga hari papunta sa ningning ng Israel, ng kanyang bayan. Ito ay paalala rin sa mga mananampalataya ngayon na tayo ay manatili mamuhay sa layunin natin na magdala ng mabuting balita at ng kaluluwatian ng Diyos. Hindi lang upang tayo lang, kundi ibahagi rin natin sa iba. Tulad ng isang madilim na lugar, madilim siya, no? Dahil ikaw ay nasa liwanag, dala mo sila ng liwanag at magkakaroon ng liwanag. So again, parang tunnel na there's always a light sa dulo, no? At ito nga po yung pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. So, ang talata 4 naman po ay ito nga po ay nag-uutos, no, na masdan ang paligid na kung saan tao ay galing sa malalayong lugar. At tumutukoy rin pa rin po ito sa pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan na papakita, no, ipapakita ng mga talatang ito ang kaligayahan na nararamdaman sa pagbabalik ng mga tao. At yun nga, nabanggit nga rin, no, ni Pastor Dom sa introduction na may mga dala, no. Ito yung kultura o tradisyon na may magdala, parang pasalubong o gano'n, no. So, sa verse 4, sinabi dito, pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae kakargahing parang mga bata. Ito ay isang imahe, no, ng tutukoy para isang pamilya, no. Ang talata ito ay isang mapangyarihan at pagpapasiglang talata na naghahatid ng mensahe ng pag-asa, pagpapanumbalik at pagkakasundo o pag-unite o pagsasama-sama. At ito ay tumutukoy sa katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako, sa kanyang mga pangako at sa kalaunan ay muling pagsasama-sama ng kanyang mga tao. Ang imahe ng mga pamilyang pagsasama-sama at inaalagaan sa tabi ng Jerusalem ay nagsisilbing simbolo ng pagpapanumbalik at muling pagtatatag ng banal na kaayusan. Sa mas malawak na konteksto nito, ang talata ay sumasalamin sa pangkalahatang tema ng pagtubos at pagpapanumbalik na natutupad sa pamamagitan ng gawain ni Jesucristo. So ito po, no, unite, pagsasama-sama, pagtitipon-tipon ng mga nasa malayong lugar at magtitipon sa isang bayan, no, isang lugar na kung saan ay nandun po ang biyaya o pagpapala ng Panginoon. At sa banal na intervensyon ng Diyos, gagamitin nga po ang kanyang bayan na ito ay patutunguhan ng mga bansa. Ito ay isang paalaala ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako na magdala ng isang kinabukasan ng pag-asa at pagpapanibago para sa kanyang mga tao. Again, ang mensahe ng Biblia ay panunumbalik, no? Manumbalik sa Panginoon. Yun nga po, no, pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos na kanyang pagpapalain. At yun nga, ginamit ang kanyang bayan na
Jerusalem na ito yung magiging reason kung bakit magsasama-samang muli ang mga nasa malalayong lugar. So, ang talata ito ay bahagi rin ng isang mas malaking sipi kung saan binanggit ng propeta ang kaluwatian ng Jerusalem sa hinaharap at ang pagpapanumbalik ng Sayon. Ang talatang ito ay isang partikular. Sa partikular ay nagbibigay diin sa muling pagsasama-sama nga po. No, muling magkakaroon ng pagkabuhay ng mga tao ng Israel. Alam natin na anong nangyari sa Israel sa panahon ng ng pagsakop sa Juda sa Jerusalem, at nakita natin na matindi nga po yung naging sitwasyon. Subalit tulad ng talakay ng nakarang araw, ito ay nagbigay o nagdulot ng kapahingahan. Kapahingahan na magagamit ulit sa panibagong kinabukasan. O yun nga po, na-restore, na-rehab, no? At naging maayos muli ang bayan. At ito ay isang paalaala ng walang hanggang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan, na binigyan niya ng tuloy-tuloy na pagpapala. At nagsisimula rin ang talatang ito sa utos na pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Parang naalala ko yung kanta ng masdan mo ang iyong bayan, kanta ng Asin yun eh. So hindi ko kabisado yung yung lyrics, pero ang ganda noon, no. Maging aware, although awareness, but ito ay nagbibigay, naghihikayat sa mga tao na tumingin sa paligid at bigyan pansin ng kanilang paligid. Ito ay isang panawagan na magkaroon ng kamalayan, awareness nga, no? At pagkaunawa sa mga nangyayari sa mundo. Napaka-importante po. Lagi pong paalaala ng ng Touching Lives, no? Even sa atin sa sarili na beware, be aware, no? Napaka-importante po 'yan. Hindi po tayo nonchalant, hindi po tayo kumbaga patay Marisha lang. Napakahalaga ng pangako na nagpapaalala na ang pangako ng Diyos ay natutupad. Ang pagbanggit ng lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng mga tao. Bakit? Kasi nandun nga po yung awareness, no, ng pagtawag at pagkakatipon-tipon. Ito ay isang pagtawag sa mga tao sa mga bansa na magsama-sama muli at magsama-sama muli at mamuhay sa presensya ng Panginoon. Itong pag-asang ito ay binigay ng Diyos upang maranasan muli ng kanyang bayan ang kapahingahan at kapayapaan. Ito ay isang mapangyaring imahe ng mga taong nagsasama-sama sa pagkakaisa, sa pagkakasundo-sundo, sa pagsunod sa isang tunay na Diyos na si Yahweh. Sa panahon natin, ito po yung pagsasama-sama natin na ipahayag ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Pagsasama-sama natin na ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa at pagsasama-sama natin upang maiparating natin sa lahat ng tao na may roong tunay na kapahingahan kundi sa piling ng Panginoon. Madalas tayo ay naka-receive pa ng mga rejection, ng mga resistance. Pero prayer natin, no, sa lahat ng tao na maunawaan nila, ma-realize nila kung ano ba yung ibig nating ipadama o ano yung dahilan ng ating pagmamalasakit sa kanila. So, yun po, no, tayo ay nagsasama-sama, nagiging isa tayo. Iisang espiritu sa Panginoon. Iisang espiritu na tayo ay mamuhay sa presensya ng Diyos, sa kanyang layunin, no, na tayo ay maging instrumento para sa lahat. Sa pahayag 7:9-10, mababasa natin ang talatang ito ang mga talatang ito. Pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin, ni naman. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinisigaw nila ang kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero.
napaka tindang talata po, no? At ito'y tumutukoy sa Panginoon. Ito ay ang dadala, no, ng pag-asa ng kaligtasan sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao na manunumbalik. Ang mga sumusunod na parirala ay manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae, kakargahing parang mga bata. Ito ay isang madamdaming paglalarawan ng muling pagsasama-sama ng mga pamilya pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay. Ito ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng mga ugnayan ng pamilya na naputol noong panahon ng kaguluhan at pagkatapon o nung pagkabihag. Ang pagbanggit sa mga anak na lalaki ay nagmumula sa malayo at mga babae na inaalagaan sa tabi ay nagsisilbing pagtutulad para sa pagbabalik ng mga ipinatapon at ang pangangalaga at pagmamahal na ibibigay sa kanila ng Jerusalem. Grabe po, no, yung alam mo yung parang nagkaroon ng reunion, nandun yung pagkarga, nandun yung pagyakap, nandun yung pagsasama-samang muli na ito ay dahil sa despite sa mga nangyari na kaguluhan, alam mo po yung overwhelm, yung joy, yung tears of joy, na yung galak na magsama-sama muli yung mga tao nagkahiwa-hiwalay. At sa presensya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, ito po, no? Kaya grabe po, no? Madamdaming sitwasyon, madamdaming senaryo na grabe po yung mararanasan o mararamdaman ng isang tao. Kahit ako pag kami, no, last time namin nagkasama-sama, ay talagang doon po yung kaligayahan, yung kagalakan. So, sa panahon na ito, nakita natin na ito ay pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan at magsasama-sama ang mga taong ito na tinukoy ang lalaki at babae na mga anak na doon po yung pag-aalaga. Grabe, tulad po ngayon, no? May 1, May 2, meron kaming reunion, no? Meron kaming alumni homecoming ulit. After 2 years ago, no? Nandito na naman kami, yung iba uuwi na naman. Pero ito po ay minsan lang, no? Pero ito, alam natin, yung pagtawag o yung pangako ng Panginoon na magsasama-samahin niya kanyang mga anak, ito ay mas matindi po yung ano nito, no? Yung mararanasan nating mga mananampalataya na tayo ay makakasama muli ng Panginoon. At ito ay tumutukoy din siyempre sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, no? Na tayo ay pagsasama-samahin muli at tayo ay makakapiling ng Diyos. So, talata ay nagpapahayag din ng, yun nga po, no, panunumbalik at pagtubos na isang paulit-ulit na tema sa buong aklat ni Isaias. Alam natin na ito po ay araw-araw, no? Ito yung paalaala ng Isaias, no? Yung panunumbalik at din po yung pagtubos ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay isang pagtukoy sa katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako at sa kalaunan ay makita natin, no, yung pagpanumbalik ng kanyang mga tao ay mangyayari. Yan. So, ang imahe ng pamilyang nagsama-sama na inagaan sa tabi ng Jerusalem ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik ng komunidad at ang muling pagtatatag ng banal na kaayusan. Nabanggit to ni Pastor Dom, no? Ito yung mas tumutukoy sa millennial, no? Sa 1,000 years na ng pangunguna ng Panginoong Hesus. At ito nga po, pagsasama-samahin ang kanyang bayan, ang kanyang mga mananampalataya sa kanya, ang mga nagtiwala at nanumbalik sa Panginoon. Grabe po, no? Grabe yung reunite ng Panginoon. So, magandang gabi, Ma'am Wilma Cervantes. Maraming salamat sa pagdaan sa ating pag-aaral. So, ang talatang ito po ay patuloy ding nagpapaalala sa atin kung gaano tayo
ano yung pangako ng Panginoon na talagang mangyayari at mangyayari. Ito ay maaaring ituring na isang pagpapaunawa ng ganap na pagpapanumbalik at pag-aasundo na natupad sa bagong tipan sa pamagitan, siyempre po, ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ang muling pagsasama-sama ng mga pamilya at ang pag-aalaga sa mga bumalik na bihag sa Babylonia ay maaaring ituring na simbolo ng espiritual na muling pagsasama-sama. No? Mula sa espiritual na pagkabulok, pagkabulag, pagkasira o pagkalugmok sa kasalanan, ay ito po, no? Ito po yung mangyayari. Magsasama-sama muli at nandun po, pangangalaga ng Panginoong Jesus. At nandun din, no, na dumarating din sa pamagitan ng gawaing pagtubos ng Panginoong Jesucristo. So grabe po, nung narinig ko yung intro, narinig ko yung verse 1, verse 2, sarap talaga, sarap pong pag-aralan na yung propesiya pa lang, propesiya pa lang, yung nangyari pa, no? Ito yung nangyari pa sa panahon ni Jeremiah. Again, ito po ay isang paalaala ng katapatan ng Panginoon. Walang hanggang katapatan para sa isang pagbabago o sa panibagong sa restoration. So again, ang dalang pag-asa ng liwanag na dala ng kanyang bayan ay ito po yung binigay ng Panginoong Hesus sa atin sa panahon natin ngayon na tayo ay ano man ang sitwasyon natin, no? Yung pinakasagad na sagad ka na, nahihirapan ka na, pero again, nandiyan na po yung pag-asa, binigay na ng Diyos, which is ang ginawa po ng Panginoong Hesus, ang Panginoon Hesus mismo na siya yung kakapitan natin, pagkakatiwalaan natin, at aasahan natin. At yun nga po, no? Nangyayari po yun sa maraming tao. Yeah, so again, ang pagiging spiritual family natin na tayo magsasama-sama, no? Sa panahon na to, tayo ay manatili na magtiwala sa Panginoon, yung panunumbalik natin. So bilang mga mananampalataya, tinawag tayo bilang makibahagi sa gawain ng Diyos sa pagtitipon ng kanyang mga tao. Kabilang dito nga po yung evangelism, no? Evangelism o pagpapahayag ng ebanghelyo at syempre yung pagtuturo, discipleship. Yan. So, again, paanyaya ng Panginoon sa talatang ito, tutukoy sa pag-asa, pagtitipon at pagsasama-samang muli ng mga magkakalayo, no, na anak ng Diyos. At dito ay sa pangunguna ng Panginoong Hesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na kanyang ipinangako noong una pa man kapag sa kanya ay nanampalataya at nagtiwala. Again, hinikaya tayo na mga mananampalataya na ituon ang ating mga oras, ang ating mata, ang ating buhay sa Panginoon, sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Again, ang ginawa ng Panginoon sa bahaging ito, ang propesiyang ito, at alam natin ito yung nangyari na, ay wala na tayong dapat pagdududa, no? So, kung gaano kabuti, kadakila ang Panginoon. So, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong gabi, sana, no, mas naunawaan natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung walang hanggang katapatan niya sa kanyang bayan. At ganoon din sa ating mga anak niya. Tayo po ay magpatuloy na siya yung ating ipahayag, ipakilala. At ganoon din sa ating pamumuhay, nakikita ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, no? Yung Christ-likeness. At naalala ko tuloy yung tanong dati na bakit ganoon, ikaw yung nasa dark totally, no? Pero ikaw yung maaliwalas. So, ang gandang no? Ang ganda pong pakinggan kasi yun po yung biyaya ng Panginoon. Dahil ang liwanag ni Kristo, ang liwanag ng Diyos ang nakikita sa atin, hindi ang dilim, no? So, yun po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy muli bukas. Dito muna natin tinatapos ang ating talakayan. Again, paalaala para sa atin na tayo ay manatili
na umasa sa Panginoon, tulad ng kanyang bayan, na nagmula sa kadiliman, mula sa pagkabihag, yung pala ay inire-ready pala, no? Preparation for the new beginning. So, ganun po ang pangako ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ano man ang dumating na kahirapan, kabigatan, alam natin, there's always a new beginning, no? For restoration. Inire-ready lang tayo ng Panginoon. At ito hinahayaan niya mangyari sa atin upang tayo ay matuto at mas lalo magtiwala sa Kanya. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay dumako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataon na kami matuto at mapag-aralan ang iyong tunay na kadakilaan, ang katapatan mo, ang walang hanggang pagmamahal mo sa iyong bayan, sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na umaasa sa iyo sa pamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Patuloy kami namumuhay. Lord, samahan niyo po kami sa bawat araw ng aming pag-aaral. At ikaw ang patuloy na manguna at makilala sa buhay namin. Yung liwanag na bit-bit namin, Panginoon, ito ay makita ng lahat. At patuloy mo kaming samahan sa bawat laban, sa bawat araw-araw, Panginoon, na aming hinaharap. Alam namin na pagtagumpayan mo ang lahat. Lord, thank you. Samahan niyo po kami sa aming pagpapahinga ngayong araw na to, ngayong gabing ito. At bukas po ulit, samahan niyo po kami. So, yun lamang po ang lahat na mapurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yeah, maraming salamat po, Ma'am Wilma. Ayan. Brother Edgar, Pastor Nanding, Pastor Dom, Princess, Jewel, kulang ng isa. At sa lahat po, no, ng mga nandyan na nakasama natin, Tito Joklip, yan, sa mga nakasama natin, no. Maraming salamat po. Tayo po ay maging liwanag, no, be light. Hindi sobrang nakakasilaw, na-over. So, yun lang po. See you tomorrow po ulit. Have a nice, have a good night. And to God be the glory.